Isang mag-asawang taga-bukid ang kumukop sa sanggol na akala nila'y biyaya. Pero sa bawat gabi, may bumubulong sa dilim at ang batang minahal nila, hindi pala basta tao. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, isusuko mo ba ang bata para mabuhay ka? O haharapin mo ang sumpa hanggang kamatayan? Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinahagi para sa layunin ng libangan at pagtalakay sa mga alamat at paniniwalang bayan. Wala itong layunin na magturo ng pamahiin o magdulot ng takot na lampas sa hangganan ng imahinasyon. Pinapayuhan ang mga manonood na huwag seryosohin ang mga detalyeng mahirap paniwalaan at iwasang tularan ang anumang di karaniwang gawain na mababanggit. Nagsimula ang lahat sa isang gabing walang buwan, kung kailan ang katahimikan ng bukirin ay tila pinapaligiran ng mga matang hindi nakikita. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may mag-asawang kilala sa pagiging masipag at mabuti, sina Mang Celso at Aling Marta. Bata pa sila nang magpasya silang iwan ang siksikan at magulong bayan para manirahan sa gitna ng bukirin, malayo sa usok ng sasakyan at ingay ng syudad. Dito sila nagtanim ng palay at gulay, umasa sa biyaya ng lupa at dasal sa Diyos para mabiyayaan ng anak. Ngunit sa loob ng 15 taon nilang pagsasama, kahit anong taimtim na panalangin ang gawin nila, ni anino ng supling ay hindi sila biniyayaan. Isang dapit hapon, habang abala si Mang Celso sa pagtali ng kalabaw at si Aling Marta naman ay nag-aayos ng sinaing, biglang kumulob ng walang ulan. Mula sa masukal na bahagi ng kanilang palayan, may narinig si Aling Marta na tila iyak ng sanggol, mahina pero malinaw. Parang palakas ng palakas ang pag-iyak na yon na parabang tumatagos sa kalamnan niya ang lamig at kilabot. Napalingon siya kay Mang Celso na agad namang tumakbo papunta sa pinagmumulan ng tunog. Sa ilalim ng isang punong balete, natagpuan nila ang isang sanggol na nakabalot sa kupas na kumot. Wala itong kasama, wala ring bakas kung paano ito napunta roon. Sa halip na takot, awa ang nanaig sa puso nilang mag-asawa. Matagal na nilang ipinagdarasal ang anak na magpapasigla sa kanilang tahimik na bahay, at ngayon, parang milagro itong isinubo ng gabi. Pinulot nila ang sanggol at dinala sa kanilang maliit na kubo. Doon, sa liwanag ng lamparang bigas, kitang-kita ang maputlang balat ng bata at ang malamlam nitong mga mata. Tila ba may kung anong lalim ang mga matang iyon, hindi pangkaraniwan sa isang bagong silang. Habang pinapaliguan ni Aling Marta ang sanggol, napansin niyang malamig ang balat nito kahit nakabalot na sa kumot. Pilit niyang iniisip na baka dahil lang ito sa hamog ng gabi. Hindi nagtagal, ipinangalanan nila ang bata, Sabel, isang pangalang minana pa sa lola ni Aling Marta na pinaniniwala ang may kakayahang magtaboy ng masamang espiritu. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita sa baryo tungkol sa sanggol na napulot nila. May ilan na natuwa para sa mag-asawa, ngunit mayroon ding mga usisero na hindi mapakali. Ang mga matatanda sa baryo, lalo na si Lola Tinay na kilalang manghuhula, ay nagbabala. Sabi niya, hindi basta-basta iniiwan ang isang sanggol sa paanan ng balete, lalo na sa gabi ng walang buwan. May mga nilalang na dumadayo kung kailan pinakamadilim at may mga lihim silang iniiwan na hindi dapat pakialaman. Ngunit bingi na ang mag-asawa sa mga bulong ng takot at duda. Sa bawat tawa ni Sabel, napupuno ng saya ang kanilang bahay. Unti-unting nabura ang pangungulila sa anak na dugot laman sana nila. Subalit sa kabila ng bagong saya, may mga kakaibang nangyayari na hindi nila maipaliwanag. Minsan, nagigising si Mang Celso na parang may nakatayo sa gilid ng kanilang banig, mga aninong dumadaan sa dingding na pawid, mga malamig na hangin na pumapasok kahit walang butas ang bahay. Si Aling Marta naman, madalas niyang naiisip kung bakit tuwing hating gabi, biglang magigising si Sabel na parang may kausap na kung sino. Hindi naman ito umiiyak, bagkus ay tatahimik na parabang nakikipag-usap sa dilim. Isang gabi, habang bumabagyo at humahampas ang hangin sa bubong ng kanilang kubo, nagising si Mang Celso sa kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang gulok na nakasabit sa kanilang dingding at lumabas sa silong ng bahay. Doon, sa gilid ng kubo, nakita niyang nakaupo si Sabel, ang sanggol na dapat ay nasa tabi ni Aling Marta sa banig. Hindi ito umiiyak, hindi rin natatakot sa ginaw at putik. Sa halip, nakatitig lang ito sa kawalan, habang sa di kalayuan ay may 2 pares ng pulang mata na kumikislap mula sa dilim ng gubat. At dito nagsisimula ang kwento ng batang inaakala nilang biyaya ng langit,
ngunit unti-unti palang kinikilala ng buong baryo bilang anak ng dilim, ang anak ng aswang na pinaampong sa pilitan sa mag-asawang taga-bukid. Sa likod ng kanilang pag-asa, may pangambang gumagapang sa bawat halakhak ng bata, at sa bawat paghinga nito sa gabi, tila ba may mga matang nagmamasid at naghihintay ng tamang oras para bumalik at angkinin kung ano ang kanila. Simula ng gabing makita ni Mang Celso si Isabel na nakaupo sa putikan habang may mga matang pulang kumikislap sa dilim, hindi na muling bumalik ang tulog niya. Palagi siyang nagigising sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, yung oras na kahit ang mga aso sa baryo ay tumatahimik at ang mga kuliglig ay tila sabay-sabay na nawawala ang kanilang huni. Tuwing didilat siya, palagi niyang inaabangan kung nasa tabi pa ba niya ang bata, o baka lumalakad na naman ito kung saan. Minsan, pinilit niyang ikulong si Isabel sa duyan na may lambat at binuhol ang dulo nito. Ngunit pagkagising niya, nasa sahig na naman ang bata, nakangiti sa kanya na para bang walang kasalanan. Si Aling Marta, bagamat ramdam ang kaba, ay pilit na iniiwasan ang magduda. Sinasabi niya kay Celso na marahil na nanaginip lang siya o sadyang pagod lang ang kanyang katawan, kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Ngunit kahit siya, may mga gabing ramdam niyang may malamig na kamay na gumagapang sa kanyang buhok habang yakap ang bata. Akala niya noong unay si Celso iyon, pero nang lingunin niya, tulog na tulog ang asawa, at ang kamay na humahaplos ay biglang nawawala na parang usok. Habang lumalaki si Isabel, mas lalong napapansin ng mag-asawa ang mga kakaibang bagay. Ang mga alagang manok nila bigla na lang nawawala. Wala ni isang bakas ng dugo o balahibo, parang natunaw na lang sa lupa. Ang mga kapitbahay nilang malapit, sina Mang Ambo at Aling Nena, minsang dumalaw para mag-abot ng mais at itlog. Habang kausap nila si Aling Marta, napansin ni Mang Ambo ang bata na nakasilip sa bintana. Nagulat siya nang makita niyang naglaho ito na para bang humalo lang sa anino. Hindi na niya binanggit iyon, ngunit sa daan pa uwi, binulungan niya si Aling Nena na huwag na munang bumalik doon pagpatak ng dilim. Sa baryo, kumalat na ang mga bulungan. May ilan na nagsasabing may kasunduan daw ang mag-asawa sa mga nilalang ng gubat. May mga bata sa kapitbahay na umiiyak sa gitna ng gabi, at kung minsan ay sinasabing may nakikitang anino na parang bata na dumadaan sa labas ng bintana. Ang mga aso, na dati tahol ng tahol sa dumadaan, ngayon ay bigla na lang napapatahimik, natutulala na parang may nakikita silang hindi makita ng tao. Isang gabi ng bagong kabilugan ng buwan, nagpasya si Mang Celso na bantayan ang paligid ng bahay. Dala ang kanyang gulok, umupo siya sa ilalim ng punong mangga katabi ng kanilang kubo. Ang hangin ay malamig at bawat dampi nito sa kanyang batok ay parang kutsilyong dumadaiti sa balat. Pinikit niya ang mata at pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya, narinig niya ang kaluskos ng dahon, hindi kaluskos ng daga o pusa, kundi parang mga yapak ng batang paa na bahagyang humahalik sa tuyong damo. Dahan-dahan niyang sinundan iyon. Sa likod ng bahay, natagpuan niya si Isabel na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakatitig ito sa kanya, hindi umiiyak, hindi rin natatakot. Ang pinakakakaiba, may nakita siyang anino sa likod ng bata. Hugis babae, mahaba ang buhok, nakayuko, at tila ba bumubulong sa tenga ng bata. Mabilis siyang lumapit para buhatin si Isabel, ngunit pagdampot niya, naglaho ang anino na parang usok na tinangay ng hangin. Nang ibalik niya sa bahay ang bata, umupo siya sa tabi ni Marta na nooy pilit pinapakalma ang sarili. Walang salita ang lumabas sa bibig nila, pero ramdam nilang pareho na may pinagmumulan ang lahat ng ito, at hindi ito gawa-gawa lang. Kinabukasan, dumalaw si Lola Tinay. Hindi na siya nag-atubiling magsalita. Dinala niya ang isang maliit na supot ng asin, langis, at mga dahon ng sambong. Pinayuhan niya ang mag-asawa na tabunan ng asin ang paligid ng bahay at sindihan ang langis tuwing 12:00. Ayon kay Lola Tinay, may mga espiritong gumagala na naghahanap ng iniwang laman. Hindi man niya direktang sinabing aswang, ramdam ni Celso na iyon ang ibig ipahiwatig. Ngunit paano kung hindi lang basta espiritu ang bumabalik para kay Isabel? Paano kung may mas malalim na ugnayan ang bata sa dilim na kahit ang liwanag ng lampara ay hirap tabunan? Habang sinisindihan ni Aling Marta ang lampara sa tabi ng duyan, tahimik siyang nanalangin. Ngunit sa bawat saglit na dumidilim ang apoy, parang may humihip na hindi nila nakikita.
Parang may boses na bumubulong sa dingding ng bahay, mahina ngunit malinaw, isang tinig na para bang may kinakausap, o baka kinukuha na kung sino ang dapat ay hindi kailanman iniwan sa gitna ng bukid. At habang papalapit ang susunod na gabi ng walang buwan, lalong lumalalim ang gabi sa puso ng mag-asawang taga-bukid. Sa kabila ng takot, mahigpit nilang yakap si Isabel, bagamat sa likod ng mga halakhak nito, dama nila ang bigat ng isang lihim na hindi nila alam kung handa ba silang malaman o tanggapin. Mula nang dumalaw si Lola Tinay at mag-iwan ng mga gamit na panangga, hindi na halos nakakakain ng maayos si Mang Celso at Aling Marta. Gabi-gabi, bago maghating gabi, palagi nilang pinapalibutan ng asin ang buong kubo, habang ang lampara ng langis ay pinapailawan sa apat na sulok ng bahay. Ngunit kahit anong paghahanda, hindi pa rin humihinto ang mga kababalaghan. Mas lumala pa ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Marta, bigla siyang nagising sa tunog ng maliliit na kuko na kumakaluskos sa pawid na bubong. Akala niya noong una idagalang iyon, pero nang humaba ang kaluskos na tila ba umuungol ang kahoy, napansin niya ang anyo ng anino sa dingding. Isang hugis babae, mahaba ang buhok, at nakasubsob sa bubungan na parang gumagapang pababa. Tinapik niya si Celso, ngunit nang magdilat ang asawa, nawala ang anino. Walang ibang narinig kundi ang pag-iyak ni Isabel na para bang hinahanap kung sino. Kinabukasan, dumating ang isa sa mga pamangkin ni Marta, si Tomas, isang binatang galing bayan na nagbalik para maghatid ng bigas at magdala ng balita. Hindi niya alam ang lahat ng nangyayari. Nang makita niya ang bata, napansin niyang tila laging nakatitig ito sa kanya, sinusundan ang bawat galaw niya sa loob ng bahay. Isang gabi, habang natutulog si Tomas sa silong, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan. Pagdilat niya, nakita niya si Isabel na nakatayo sa tabi ng papag. Ang mga mata nito ay tila walang itim, puro puti na lang. Nang mag-blink siya, bumalik sa normal ang itsura ng bata, at parang wala lang itong pakialam na ginising siya. Kinabukasan, hindi na kumibo si Tomas. Gusto na niyang umalis, pero pinilit siyang magpalipas pa ng ilang araw dahil bumubuhos ang ulan at baha ang daan palabas. Habang tumatagal, napapansin na rin ng mag-asawa na hindi lang basta mga hayop ang nawawala. Minsang gabi, pinuntahan sila ng kapitbahay na si Mang Ambo. Pawisan at takot na takot itong kumatok sa pintuan, hawak ang itak na duguan. Sabi niya, nakita raw niya ang asong bantay nila na hinihila papasok sa ilalim ng kanilang kamalig ng isang nilalang na parang babae, ngunit may pakpak na itim. Nang lapitan niya, naglaho ito kasama ang aso na wala ni bakas ng dugo, kundi ang patak na naiwan sa itak na ginamit niyang panakot. Lalong nanikip ang dibdib ni Celso. Kung dati ay takot lang sila sa gabi, ngayon pati araw ay tila may nakabantay. Sa tuwing haharap siya kay Isabel, nakikita niya ang walang malay na mukha ng isang bata na sa isang kisap mata ay tila may matang bumabalik sa kanya, mga matang nakakita na ng kadiliman na hindi kayang tanggapin ng isang musmos. Minsan, habang sinusubukang patulugin si Isabel, napansin ni Marta na parang may bumubulong sa tenga ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tainga, at sa mahina, ngunit garalgal na tinig, narinig niya ang salitang, "Balik-balik amin ka," na paurong siya. At sa takot ay napaiyak na lang habang yakap ang bata na para bang mailalayo niya ito sa kung anuman ang bumabalot dito. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tomas na dati matapang at palabiro, ngayoy palaging tulala. May mga gabing nahuhuli siyang nakatitig kay Isabel, bumubulong ng dasal, at minsang pinagalitan pa siya ni Celso nang makita niyang binubuhusan niya ng asin ang duyan ng bata. Hindi na alam ng mag-asawa kung dapat pa ba nilang pagkatiwalaan ang sariling dugo o baka pati ito ay nadadala na rin ng kung anong kabaliwan. Bawat araw na lumilipas, mas dumidilim ang paligid ng maliit na kubo. Ang dating tahimik na bukirin ay punong-puno na ngayon ng mga sutsot at kaluskos. Ang mga aninong dumaraan sa labas ng bintana ay hindi na lang isa, kung minsan 3 o 4, magkakaiba ang laki at hugis. Minsan, may maririnig silang mahihinang hagikik na hindi nila alam kung sa bata ba o sa kung sinumang bumubulong dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi magawang pakawalan nina Celso at Marta si Isabel. Sa puso nila, anak pa rin ito, isang inosenteng kaluluwa na baka nagkataong isinilang lang sa maling mundo. Ngunit hanggang kailan sila maninindigan kung bawat gabi, unti-unti na rin silang kinakain ng kadiliman na bumabalot sa kanilang anak. Walang pinipiling oras ang takot.
Sa bawat pagdilat ng mga mata ni na Mang Celso at Aling Marta, lalo nilang nararamdaman na unti-unti nang sinasakal ng dilim ang kanilang munting mundo. Kung dati, kapag sumisikat ang araw ay nakakahinga sila ng kaunti, ngayon kahit araw ay may lungkot at kilabot na bumabalot sa kanilang kubo. Ang tunog ng mga dahon sa palayan, ang ihip ng hangin sa pagitan ng kawayan ng dingding, lahat ay parang may mensaheng hatid na hindi nila maunawaan. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong nilang pawid ay bumigay sa tulo, at sa gitna ng kulog at kidlat, biglang nagising si Celso sa iyak ni Isabel. Ngunit iba ang iyak ngayon, hindi ito iyak ng gutom o lamig, kundi parang umiiyak para may iparating. Nang lapitan niya ang bata, nanlaki ang mata niya. Si Isabel ay nakatayo sa duyan na para bang may bumuhat dito pataas. Nakabuka ang bibig nito, ngunit imbes na tunog ng sanggol ang lumalabas, tila boses ito ng babae, paos, mababa, paulit-ulit na bumubulong ng salitang, "Balik amin ka." Mabilis na niyakap ni Marta ang bata at nagdasal ng nagdasal. Halos mabingi na si Celso sa paulit-ulit na Ama namin at Aba Ginoong Maria. Ngunit sa bawat bigkas ni Marta, mas lalo namang lumalakas ang hangin sa loob ng bahay, parang may bagyong umiikot sa iisang silid lang. Nakita ni Celso ang mga aninong dumaan sa bintana, mga hugis na parang tao, ngunit wala namang mukha. Tila nagmamasid, nag-aabang. Sa labas, narinig nila ang sigaw ni Tomas. Lumabas si Celso, basa ang mukha sa ulan at pawis. Sa ilalim ng punong balete, nakita niya si Tomas na nakaluhod, hawak-hawak ang isang sako ng asin, ngunit parang may bumubulabog dito. Sa pagitan ng mga kidlat, nasilayan niya ang hugis ng isang babae, mahaba ang buhok, nakalugay, at ang mga mata nito ay nagliliyab sa pulang liwanag na kumikislap sa dilim. Hinila niya si Tomas palayo, pero pakiramdam niya, may malamig na hangin na humahawak din sa kanya mula sa likod. Pagbalik nila sa loob, si Marta ay yakap pa rin si Isabel, nanginginig. Hindi na umiiyak ang bata, bagkus ay tahimik itong nakatitig sa kisame, parang may sinusundan ang mga mata na hindi nila makita. Sinubukang isara ni Celso ang mga butas ng dingding gamit ang lumang banig, ngunit wala itong silbi. Sa tuwing isinasara niya ang isa, may malamig na kamay na tila humahawi rito para muling bumukas. Mula sa ilalim ng duyan, unti-unting gumagapang ang malamig na tubig baha na may halong putik. Ngunit higit pa sa tubig ang ikinatatakot nila sapagkat kasama nitong gumagapang ang mga kaluskos ng kuko na kumakalmot sa sahig. Hindi lang isang peres, kundi parang 10 o higit pa. Sa takot, hinigpitan ni Marta ang hawak kay Isabel na parabang isang maling galaw lang ay bigla itong agawin mula sa kanyang mga braso. Habang bumubuhos ang ulan at humahampas ang hangin sa bubong, unti-unting bumukas ang pinto ng kubo na parabang may nagtutulak mula sa labas. Walang tao, ngunit ang mga anino sa dilim ay parang nag-aanyaya o nagbabantang pilitin silang lumabas. Si Tomas, na noon ay namumutla na, biglang sumigaw na parang nababaliw. Sinabi niyang kailangan nilang ibalik ang bata, isuko ito kung ayaw nilang lahat na mamatay. Ngunit hinding-hindi pumayag si Marta. Hindi niya kayang ipamigay ang sanggol na inakala nilang biyaya ng langit. Habang nagtatalo sila, naramdaman ni Celso ang malamig na hininga sa batok niya. Paglingon niya, nakita niya ang anino ng babae sa mismong likod ni Marta, nakadikit ang maitim nitong palad sa balikat ng asawa niya habang nakatitig kay Isabel. Nang kumurap siya, naglaho ito na parang usok. Ngunit ang panginginig sa laman niya ay nanatili, nanunuot hanggang buto. Sa bawat segundo, lalong lumalalim ang gabi. Ang bagyo sa labas ay parang hindi na pangkaraniwang ulan, kundi isang haranang pumapalibot sa kanila para walang takas. Sa pagitan ng mga bulong, iyak, at mga aninong sumasayaw sa ilaw ng lampara, nag-uunahan ang kanilang mga dasal at takot. Hindi na nila alam kung saan magsisimula ang tapang at saan magtatapos ang pangamba. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay, wala na silang ligtas na silungan sa gitna ng dilim na unti-unti na ring bumabalot sa kanilang mga kaluluwa. Habang humahampas ang bagyo sa pawid na bubong at ang lampara ay pilit na binubuhay ang liwanag sa gitna ng nag-aagawan na dilim, ramdam ni Mang Celso na kahit gaano siya kahigpit kumapit sa bulok niya, wala na siyang magagawa kung talagang kukunin na si Isabel. Si Marta, halos hindi na makakilos sa pagkakayakap sa bata. Basang-basa na ang mukha niya sa luha at ulan na pumapasok mula sa bubong na butas.
Si Thomas, nanatili sa sulok, paulit-ulit na sinasabi ang dasal na parang baliw na bumubulong sa dilim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang nanahimik ang lahat. Tumigil ang ulan, tumigil ang hangin, parang kinain ng lupa ang bagyong kanina lang ay nanlilisik. Ang tanging naririnig nila ngayon ay ang mahinang tunog ng duyan na bagyang gumagalaw. Dahan-dahang inilapit ni Celso ang lampara. Ngunit imbes na makita ang sanggol na mahimbing sanang natutulog, nakita niya ang mukha ni Isabel na nakadilat, pero hindi na ito ang inosenteng sanggol na kilala nila. Ang mga mata nito, itim na parang walang puti, at sa kanyang dibdib, tila may bakas ng kamay na itim na nakalapat, umiikot na parang usok na dumadaloy papasok sa kanyang maliit na katawan. Napaatras si Marta, nanginginig ang buong katawan. Doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip, ang bata ay hindi basta iniwan. Iniuwi ito sa kanila. Isinumpa ito sa kanila. Bigla niyang naalala ang sinabi noon ni Lola Tinay, may mga iniwang laman ang mga nilalang ng dilim kapag hindi nila kayang manatili sa anyo nilang nilalang. Ginagamit nila ang laman para manatiling nakakapit sa mundo ng tao. At ngayon, unti-unti na nilang inaangkin si Isabel, at kasama na silang mag-asawa sa sumpang iyon. Biglang nagsalita si Tomas, paos at basag ang boses, hindi na bata yan, Tio Celso. Hindi na yan si Isabel. Nang tanungin siya ni Marta kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Tomas na ilang araw na siyang nakikinig sa bulong ng mga anino sa palayan. Sinasabi raw ng mga boses na ang sanggol na iyon ay anak ng isang aswang na tinugis at pinugutan sa kabilang baryo, at bago mamatay, isinumpa nitong isisilang ang sarili niya sa loob ng katawan ng isang tao o hayop. Ang sanggol ang sisidlan, ang laman, pero ang kaluluwa, hindi na bata ang may-ari. Muntik nang mabitawan ni Marta si Isabel sa bigla ng pagkabigla. Ngunit bago pa man niya maibalik sa duyan, biglang napahigpit ang kapit ng maliit na kamay ng bata sa kanyang braso. Mainit ang palad nito, hindi malamig gaya ng dati. Mainit na parang may apoy na gumagapang sa kanyang balat. Nagsimulang manginig si Marta, habang si Celso ay pilit na hinahatak ang kamay niya para mabitawan ang bata. Ngunit parang may pandikit ang palad nito. At sa mismong harap nila, naramdaman ni Marta ang init na gumapang sa kanyang dibdib, parang may bumubutas sa loob niya para may lumipat. Nagsisigaw si Tomas, humahagis ng asin at langis sa sahig habang umiiyak na parang bata. Ngunit walang epekto ang mga pamahiin ngayon. Ang mga aninong dati ay palingalinga sa labas, ngayon ay tila pumasok na sa loob ng kubo. Ang mga dinding na kawayan ay nanginginig, at ang lampara ay biglang namatay na parabang sinipsip ng dilim ang apoy. Sa gitna ng lahat ng ito, nagmulat si Isabel o kung anuman ang nasa katawan niya at mumiti kay Celso. Isang ngiti na hindi bagay sa isang sanggol. Isang ngiti na parang nang-uuyam, nang-aakit, at nang-aanyaya na sumama sila kung saan man ito nanggaling. Hindi alam ni Celso kung iyak ba siya o tatakbo. Ang mga kamay niya, na dati kayang magtabas ng kahoy at magbuhat ng kalabaw, ngayon ay wala nang magawa kundi umatungal sa tabi ng asawa niyang tila unti-unting nawawala sa sarili. At sa mga sumunod na segundo, bumalik ang hangin na parang ipu-ipo. Kasama nito ang mga tinig na bumubulong sa apat na sulok ng kubo. Mga tinig na nagsasabing amin ka na. Amin kayong lahat, wala na silang takas. Wala na silang ligtas. Hindi na ito basta kababalaghan, ito na ang bagong impyerno na sila mismo ang nagbukas. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Celso at Marta, ano ang gagawin mo? Kakayanin mo bang isuko ang bata kung ang kapalit ay kaligtasan mo? Sa tingin mo ba, may pag-asa pa silang mabuhay? Isulat ang sagot mo sa comment section, gusto naming malaman ang gagawin mo kung ikaw ang nandyan mismo sa harap ng dilim. Halos sumabog ang dibdib ni Celso sa bilis ng tibok ng kanyang puso, habang hinahatak niya si Marta palayo kay Isabel. Ngunit para silang humihila ng isang ugat na ayaw bumigay. Sa bawat segundo, lalong humihigpit ang kapit ng maliit na kamay ni Isabel sa braso ni Marta. Ang kamay na parang bakal na nakabaon sa laman, nagpapadaloy ng init na tila apoy na gumagapang papasok sa loob niya. Ang lampara ay patay na, ang kubo ay puno ng lagitik ng hangin at bulong ng mga tinig na tila nagmumula sa sahig, sa dingding, sa bubong, lahat kasabwat para mawalan sila ng lakas. Si Tomas, nanghihina na sa sulok, basang-basa sa pawis at luha, habang patuloy ang pagbulong ng dasal,
ngunit alam niyang wala na siyang lakas para lumaban. Wala na ring silbi ang asin at langis na pinaghirapan niyang ikalat, nilamon na ng dilim ang lahat ng liwanag na kaya nilang ipunin. Celso. Celso, tulong, bulong ni Marta, pero ang boses niya ay paos na, para bang nahahati sa dalawa ang kaluluwa niya habang bumabaon ang kapit ng bata. Sa gitna ng ingay ng kulob sa labas, bigla nilang narinig ang tila paghalakhak mula kay Isabel, isang halakhak na boses babae, matanda, at puno ng galit at pangungutya. Amin ka na, sabi ng tinig sa bibig ng sanggol, habang ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang hukay na walang hangganan. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Celso. Hinila niya ang gulok na nakatago sa dingding, ang gulok na dekada ng kasama niya sa pagbungkal ng bukid at pagkatay ng hayop para sa hapagkainan. Ngunit ngayon, ito ang magiging sandata niya laban sa nilalang na bumabalot sa laman ng bata na minahal nilang parang sariling dugo. Patawad, anak, patawad, bulong niya habang nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit bago niya maibaba ang gulok, bumukas ang pintuan ng kubo. Isang bugso ng hangin ang pumasok, sabay sa pagpasok ng aninong babae na mahaba ang buhok at nakalutang na para bang walang bigat. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang palad ay nakabukas patungo kay Isabel, inaangkin na ang katawan na dati nang sa kanya. Napaatras si Celso, ngunit sa halip na umatras si Marta, lalo niyang hinigpitan ang yakap. Ang init na dumadaloy sa braso niya ay umabot na sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, may pumupunit sa loob niya habang ang anino ay unti-unting sinasanib ang laman ng bata at ang laman niya. Nagmamakaawa si Celso, umiiyak, sinisigaw ang pangalan ni Marta. Ngunit sa gitna ng lahat, isang ideya ang pumasok sa isip niya, isang kabaliwang kasing dilim ng gabing bumabalot sa kanila. Mabilis niyang sinunggaban si Tomas, hinablot ang sako ng asin at inihagis sa katawan ni Marta at Isabel. Umalingasaw ang alikabok ng asin sa hangin, at sa isang iglap, narinig nilang lahat ang malakas na sigaw, hindi sa bibig ni Marta, kundi mula sa loob ng bata. Ang nilalang na bumabalot ay napasigaw ng ihuwag, kasabay ng pag-igit ni Isabel na parang natatakot. Ngunit sa halip na bumitaw, lalo nitong nilamon si Marta. Dito na nagdesisyon si Celso na gawin ang bagay na ayaw niyang gawin kailanman. Isang hiyaw ang pumunit sa gabi nang tuluyang ibinagsak ni Celso ang gulok, hindi sa bata, kundi sa braso ni Marta kung saan nakakapit si Isabel. Sa isang iglap, bumitaw ang kamay ng bata na tila nasunog ng asin at bakal. Si Marta, bagsak sa sahig, nanginginig habang ang dugong umaagos ay humahalo sa putik at asin. Si Tomas, halos sumuka sa takot, ngunit nagawa niyang dumampot ng langis at sinindihan ito, itinapon sa harap ng aninong babae na biglang umurong sa liwanag. Nagliyab ang sahig, at ang apoy ay bumalot sa paligid ni Isabel na ngayoy nakahiga sa gitna ng kubo, umiiyak, hindi na halakhak kundi iyak na tunog ng sanggol na muling nagsusumamo ng saklolo. Ngunit sa mata ni Celso, alam nilang hindi na yon ang batang nakilala nila. Sa huling sandali bago bumagsak ang bubong na nilamon ng apoy, nakita nilang umangat ang anino mula sa katawan ni Isabel, isang hugis na babae, duguan ang mukha, at nakangisi habang unti-unting naglalaho sa usok. Sa mga huling segundo ng liwanag, yumakap si Celso kay Marta na ngayoy nangingisay, pilit na sinasara ang mga mata para kalimutan ang lahat ng bangungot. Si Tomas, nakaluhod sa tabi nila, humihikbi habang sinusubukang pigilan ang apoy na lumamon sa kanila. Ngunit alam nilang wala na silang ligtas na takas, ang sumpa ay naisakatuparan na, at ang gabi ay mananatiling saksi sa kanilang pagkasira. Sa huling sigaw ng apoy at ulan, bumagsak ang kubo, kasabay ng paglaho ng lihim na sila lang ang nakasaksi. Ngunit sa dilim ng bukid na iyon, sino ang makapagsasabing tapos na talaga ang sumpa? Nang tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang munting kubo, sabay-sabay na bumagsak ang lahat ng ingay, ang mga sigaw, ang mga bulong, at ang halakhak na kanina'y pumupunit sa gabi. Para bang nilamon ng apoy ang lahat ng sumpa, lahat ng lihim, at iniwan ang madilim na lupa na tanging abo at usok ang bakas. Ang ulan, na kanina'y tila kakutsaba ng dilim, biglang bumuhos na parang basbas ng langit, pinatay ang apoy ngunit hindi inalis ang mga sugat na iniwan nito. Kinabukasan, sa liwanag ng dapit hapon, natagpuan ng ilang taga-baryo ang wasak na kubo. Doon, sa putik na halo ng abo at dugo, nakaupo si Mang Celso sa tabi ni Marta na pilit niyang inaalalayan.
Ang braso ng babae ay mahigpit na nabalot ng punit-punit na damit at dahon ng saging na nagsilbing panapal. Mahina ang katawan nito, nanginginig, ngunit mulat ang mga mata, walang iniimik, tulala sa abo kung saan huling nakita ang anyo ng batang tinuring nilang biyaya. Si Thomas, nanatiling tahimik, hindi na halos kumibo mula nang bumagsak ang bubong. Hawak niya ang isang supot ng natirang asin na parabang iyon na lang ang natitirang sandata laban sa kung anumang maaaring bumalik. Walang bangkay na natagpuan. Walang labi ng sanggol. Wala ring bakas ng multo o nilalang na pinagmulan ng lahat. Ang sabi ng mga kapitbahay, baka raw tinangay ng apoy ang lahat ng masama. Pero sa puso ni Celso, alam niyang hindi ganun kadali iyon. Sa bawat piraso ng abo, naroon ang bakas ng lihim na maaaring mabuhay muli kung may ibang magpapasok sa kanilang buhay ng kagaya ni Isabel. Ilang linggo ang lumipas, pinilit ni Celso na magpatayo ng barong-barong sa tabi ng lumang kubo. Mahirap mag-umpisa muli lalo na't usap-usapan sa baryo ang nangyari, maraming haka-haka kung ano ba talaga si Isabel. May mga nag-aalok ng dasal, may iba na nag-iwas ng tingin kapag nadaan siya. Ang mga bata, ayaw nang dumaan sa lugar kung saan natupok ang kubo, baka raw hilahin sila ng nilalang na naiwan doon. Si Marta, bagamat buhay, ay parang kalahating patay. Minsan, gigising ito sa gitna ng gabi, pawisan at umiiyak, paulit-ulit na inuusal ang pangalan ni Isabel. Pilit siyang pinapatahan ni Celso, pinapalakas ang loob na tapos na ang lahat. Pero sa loob-loob niya, hindi niya kayang paniwalaan iyon ng buo. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, mararamdaman niya ang malamig na hangin na parang dumadampi sa batok niya. Minsan, may maririnig siyang mahinang hagikik ng bata sa labas ng barong-barong, pero sa pagdungaw niya, wala naman siyang makita kundi dilim at mga aninong gumagalaw sa puno ng mangga. Si Thomas, matapos ang insidente, biglang nagpaalam na babalik sa bayan. Hindi na muling bumalik o nagparamdam. Sabi ng ilan, nakitang pumasok ito sa simbahan, paulit-ulit na nakaluhod sa harap ng altar. Wari bang sinusubukang linisin ang sarili sa sumpang na dikit sa kanya. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nagpapahinga si Celso sa tabing hagdan ng bago nilang barong-barong, napansin niya ang mga alitaptap na tila sabay-sabay na umilaw sa paligid. Maganda sana ang tanawin kung hindi lang bumati sa tenga niya ang tila pamilyar na tinig, isang tinig ng bata. Mahina ngunit malinaw, itay na paangat ang balikat niya, pilit hinahanap ang pinagmulan. Wala siyang nakita kundi ang malamig na dilim ng palayan na ngayoy umaalon sa ihip ng hangin. Pinikit niya ang mga mata, umaasang guni-guni lang iyon. Ngunit nang muling bumukas ang kanyang mga mata, sa di kalayuan sa ilalim ng puno ng mangga kung saan una niyang nakita si Isabel, may aninong hugis bata na nakatayo, nakatitig sa kanya, walang galaw, walang salita. Pero alam niyang kilala niya ito. Hindi niya alam kung galit ba siya o naawa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumayo at habulin iyon o hayaan na lang na maglaho sa dilim. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, biglang humangin ng malakas. Sa isang iglap, nawala ang anyo ng bata, tinangay na parang usok na pinawi ng malamig na gabi. Iniwan siya roon, tulala, habang pumipintig ang lumang sugat sa kanyang puso. Kinabukasan, tinakpan niya muli ang lupa kung saan natupok ang kubo. Nilagyan niya ng ilang bato at krus na yari sa kawayan, umaasang kahit papaano'y magbibigay ito ng kapayapaan sa kung sino man ang dapat na magpahinga na. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa ito tapos. Sapagkat ang mga bulong sa gabi ay hindi basta nawala. Paminsan-minsan, sa pag-ihip ng hangin at lagaslas ng mga dahon, naririnig niya ang tinig na dati niyang niyakap na parang tunay na anak, tinig na humihiling ng muling pagbalik. Kung ikaw ang nasa lugar ni Mang Celso, kaya mo bang itaboy ang alaala ng isang anak na hindi mo alam kung kailan babalik? O hahayaan mong muli siyang pumasok sa iyong buhay, kahit dala nito ang dilim? Ano sa tingin mo, tapos na ba talaga ang sumpa o may kasunod pa itong mas nakakatakot? Ikwento mo sa comments kung gusto mong makita kung paano babalik ang aninong iniwan ni Isabel. Gusto mo ba ng kasunod na kwento? Isulat mo sa ibaba, baka sa susunod na gabi, kasama na natin siya muli sa dilim. Ask Chat